So good day everyone. Today I'm going to make a video presentation regarding to our topic. But before that, my name is Jason Elgantaan from BTBTED Automotive 3C. So today our topic is all about the netiquettes. So netiquettes. When you say netiquette, it is a set of guidelines for respectful and effective communication to our online environment. So the netiquette is composed of the two words. When you say the net, it refers to the network, and the etiquette, it refers to our behavior or the rules. So when you say the network, no, it is a system that all devices connected to communicate each other, no. When you say the network, no, ito yung lahat ng mga phone natin is connected para ma-communicate natin yung isa't isa, to share information, no. Sa mga phones natin is karaniwan is yung mga network natin is ginagamit natin yung mga data, yung mga wifi, mga hotspot na kinakailangan talaga ng ng access or load para ma-open yung information or para ma-share yung information na dapat natin i-share, no. Sa network naman is belong din yung yung tower natin. Kasi mostly kasi yung tower, pag walang tower, di ba wala tayong mga network, wala tayong signal, wala tayong mga datas, no. Hindi natin ma-share yung ating information or di natin mako-communicate yung isa't isa. So kailangan natin ng network dito sa netiquettes, no? So when you say etiquettes naman, no, dito pumapasok yung ating mga behavior. Yung behavior ng isa't isa, no. Kailangan mo mag-behave sa mga online pag nag-online ka, no. Hindi naman kailangan naging pasaway ka na nag-share ka ng mga information na wala namang kabuluhan, yung hindi totoo. So kailangan mo i-keep yung behavior mo kasi minsan kasi yung behavior natin lalo na pag pasaway tayo sa mga online, no, hindi natin alam is nakakasira tayo sa mga tao. So hindi natin alam is nasasaktan na natin yung ibang tao by sharing the information, no, or to communicate man lang. So kailangan natin maging maingat sa sa pag-online. Kailangan natin maging good behaviors. So, as a etiquette naman, no, dito din yung pumapasok yung rules ng isang individual. Yung rules na paano ka mag-online, no. Actually, ang dami nating rules, no. Mamaya itatackle natin yan sa 10 commandments, yung rules. Dito sa etiquettes is dito mini-measure yung mga behaviors natin, no. Kasi nalalaman natin yung isang tao na professional siya sa paggamit ng netiquette o paggamit ng network. Yung halimbawa, yung pag-share natin ng information, doon malalaman ng netiquette na itong tao na to is professional. So in general, no, si netiquette is mini-maintain niya yung behavior ng isang users o ng isang individual, no, na gumagamit ng network or nag-share ng informations, no, or nagko-communicate sa mga online like sa mga messengers, no. Ito mini-maintain ni netiquettes, no, na dapat is yung behaviors nila is good, no, hindi nakakaapekto sa ibang tao. So hindi nasasaktan nila yung ibang tao. Yan yung netiquettes. So sa netiquettes we have the 5 contexts, no. So the first one is the remember the golden rule. So treat others online as you would want to be treated in person. So dito naman sa remember the golden rule, no, yun na nga, no, treat the others, no, dapat fair. Yung pagtrato mo sa kanya sa personal, yun din yung dapat itrato mo sa kanya sa online, no. Hindi porket naman maganda yung trato mo sa online tapos iba naman yung trato mo sa online. So hindi patas yun. Dapat yung kung ano yung trato mo na sa personal, yun din yung trato mo sa kanya sa online. Yung for example nagko-communicate kayo sa online through the messenger, no, wag yung binubuli mo siya or sinasaktan mo siya.
Dapat kung ano yung tinatrato mo sa kanya sa personal, yun din yung pagtrato mo. Halimbawa na pag nag-ano kayo, communicate kayo sa through online, no? Yun din yung dapat itrato mo, na dapat maging good ka sa kanya. Yun yung gold, remember the golden rule, no? Dito naman sa remember the golden rule, we have the four content, no? The be mindful of your words, no? Before you send a message, consider how it would feel if someone see it, no? Dito naman sa be mindful on your words, so kailangan natin i-consider yung, for example, mag-share tayo ng information, kailangan natin i-consider yung informations natin na hindi dapat nakakasaktan ng ibang tao. So hindi natin nasasaktan yung ibang reader na nakakatanggap ng ating informations, kasi minsan kasi pag nag-share tayo ng informations, di natin alam na nasasaktan natin yung ibang tao. So kailangan natin i-consider yung kung anong mafe-feel ng ibang tao pag nababasa nila yung informations na yun, or pag nababasa nila yung message na sinesend mo. So dapat maging mindful tayo sa iba. So wag natin isipin yung kasiyahan lang natin. So isipin din natin yung mga ibang nag-online. So isipin din natin yung ibang nag-online para patas tayo dapat, no? Dito naman is be considerate, no? Respect other privacy and don't overshare, no? Dito naman be considerate, no? Dapat respetuhin yung isang tao o yung isang individual, na ito yung privacy nila, is dapat i-keep nila yung information. Katulad sa mga FB, no, yung mga informations natin dapat i-keep yan natin. So hindi natin dapat, no, ina-upload sa mga public, kasi yun may case kasi na ma-hack yung yung account natin. May case na mabablock yung account natin, so mapapasukan ng mga hacking, no? So kailangan natin i-keep yung privacy natin, no? Dito naman, no, respect other privacy, no? So minsan kasi sa FB, no, di ba, minsan may nakikita tayong na yung naka-lock yung yung account nila, naka-private, kasi yun nga yung privacy nila, na para hindi ma-hack yung yung account nila, para hindi makita yung informations nila, dapat natin i-respect yun, kasi privacy yun nila. So wag natin i-share yung mga yung mga yung personal informations nila, kasi privacy nila yun. Respect the other privacy, no? So dito naman is be helpful, offer to help people who ask question. Dito naman sa etiquette, no, so for example, no, pag nag-online tayo, siyempre may nag-a-ask ng mga questions, no, kailangan din natin sila tulungan, kasi nga nag-ask sila ng question sa mga ganyan. For example, yun sa mga natin, sa mga relatives natin o sa mga classmates, no, di ba, nagko-communicate tayo through sa mga online, sa mga messengers, no. So minsan kasi di natin maiwasan na may nagtatanong. So kailangan natin sasagutin ng maayos, no? Wag natin hayaan lang, kasi nga nag-aas nga sila ng questions, no? So kailangan natin i-answer. So hindi naman porket nasa online, no, ibabaliwala natin, tapos nasa personal lang natin katulad itrato ng mabuti. So kailangan din natin itrato ng mabuti sa online yung mga users na nasa online, nag-online, or yung mga nag-ask ng question, kailangan natin sagutin. So the last is the be responsible, no? Check your grammar and spelling, no? So dito naman, before you communicate or before you share your information, no, kailangan mo i-check yung grammar mo o yung spelling mo, no? Minsan kasi yung lalo na pag nagpo-post tayo ng maraming informations, no, yung mahaba na talaga, yung minsan kasi yung mga grammars natin hindi natin napapansin, no, parang out of place na siya, no, hindi na siya align sa mga sentence natin.
So minsan din yung mga ano natin, yung words natin is kulang-kulang yung mga spellings, no. So kailangan natin yun may check, no, para maging ano, parang maging appropriate naman yung information or maging legit naman yung information, no? And dito din sa mga, for example din sa pag ano nyo, sa pag chat nyo, sa pagte-text nyo, no, kailangan mo din i-check yung mga grammars or spellings mo, no, kasi di mo alam, no, pag send mo ng message is makikita nila na wrong grammar o kulang yung spelling, no, pagtatawanan ka lang. So kailangan mo talaga maging maging wise or maging mapanuri sa mga sinishare mo or sinishare mo na information or nagko-communicate kayo. So the next one is the avoid screaming and type messages, no. Dito naman is typing an entire message using all capital letter is known as screaming. So dito sa screaming, no, pag nag-share tayo ng informations, no, hindi natin kailangan mag-type ng capital letter lahat, kasi minsan kasi pag capital letter lahat, di natin maintindihan yung words. Then yung minsan din yung pag capital letter is nag-absorb talaga siya ng malaking space compared to the yung sa small letter, no, capital first then small letter na yung iba. So yun na nga, kailangan mo i-avoid yung mga screaming mo, no, kasi minsan kasi pag nagchat-chat tayo then capital letter lahat, minsan kasi nakakairitang basahin or parang wala tayong ganang basahin kasi capital letter nga lahat, hindi natin maintindihan. So hindi pumapasok agad sa ulo natin yung informations na yun, no? And medyo nagiging slow yung readers natin sa pagbasa ng mga messages or yung informations. So kailangan natin i-avoid yung screaming, no, para mas maintindihan ng mga readers o yung kumukuha ng information. So mas maintindihan nila yung information na sineshare natin, no, kasi nga hindi capital letter lahat, hindi screaming. So doon mas pumapasok yung yung appropriate sentence natin para maayos yung mga information or messages na sinesend natin, no? So dito naman kasi sa screaming, no, pag minsan pag madami yung sineshare natin information or madami yung messages natin tina-typing natin, lalo na pag naka-capital letter, so perang something na nakakalito siyang basahin kasi nga naka big letter lahat, then hindi mo siya mabasa ng maayos kasi naka big letter siya lahat. So compared to the yung nasa small letter, no, mas madali mo siyang basahin kasi nakikita mo talaga yung sentence na or yung informations na sinesend nila is maayos talaga pag naka small letter siya. So that's all to my topic, no, and thank you for watching this this video presentations.